umaga po sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, patuloy ko pong inaanyayahan ang nasa online viewers sa ating live streaming. Inaanyayahan ko po na i-share nyo ito at itag sa ating mga family, friends, and relatives para makapakinig ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, pasalamatan ka, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O God. Salamat sa buong sanglinggo na kami yung iningatan, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. We bless your holy name. We praise you, Lord. Hallelujah. We honor your holy name, O God. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bago po kami dumulog sa kabanal-banalan mong trono, Panginoon, bago po kami makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah. Patuloy na nagpapakababa ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, na aming nagawa, na isip, nasambitla ng aming mga labi na hindi nakakalugod sa inyong banal na harapan, O God. Patuloy naming hinihingi ng kapatawaran ng lahat ng ito, Panginoon, upang sa oras na ito at sa araw na ito, Panginoon, makaharap kami ng malinis sa iyong banal na harapan. Hallelujah, Lord. Salamat, O God, sa kapatawaran na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa katagumpayan at sa kapatawaran na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy na i-bless mo ang gawain ito, O God. Magmula sa umpisa hanggang sa matapos, O God, ikaw ang maparangalan. Ikaw ang masamba sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, hallelujah, God. Patuloy na idinadalangin ko, Panginoon, ang bawat kapatid na papunta pa lamang dito, O God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy mong linisin ang kanilang daraanan. Makapunta sila ng ligtas at payapa sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah. Salamat, O God. Hallelujah. Patuloy na i-bless mo rin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord, ang bawat tatayo sa harapang ito, Panginoon. Hallelujah. Maging ang mga nasa music team, O God. I-bless mo sila, Panginoon, ng iba yung karunungan sa kanilang pag-awit, Panginoon, sa kanilang pagtugtog, amin ka ng mapasaya at maparangalan, Panginoon. Lord, salamat, O God. I-bless mo rin, Panginoon, ang lahat ng tatayo dito. Pangunahan mo, Panginoon, ang bawat isa, O God. Hallelujah. I-lead mo sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at i-guide mo sila, O God. Maging ang iyong lingkod na magpapahayag ng iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo siyang kasihan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at bawat lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay pawang nang gagaling lamang sa inyo, O God. Lahat ng mahayag na salita mo, Panginoon, sa oras na ito, hallelujah, ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, O God. Patuloy na ipamuhay namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo nga sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy na itinataboy namin ang gawa ng kaaway sa lugar na ito. Wala kang lugar sa lugar na ito. Ikaw na Diablo ka. Wala kang lugar sa lugar na ito. Lord, set mo ang aming mga spiritual senses, Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay makasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng banal na gawain ito, Panginoon. Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Patuloy na ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po.
Hallelujah, God. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. You're worthy, Lord. Karapat dapat kang tumanggap, Panginoon, sa mga papuri ng iyong mga anak. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And I believe na tayong lahat na narito ay nagtagumpay sa gawain ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Kaya ang dalangin po namin, nawa, sana po'y magkaroon tayo ng galak sa ating mga puso na umawit sa Panginoon, na magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Sige po, umawit po tayo. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa ang presensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon. Hallelujah, Jesus. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Ako ay narito ngayon. Sige po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Naway ito po'y maibaba sa aming mga puso sa umagang ito. Ako'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Kami sumasayaw, Panginoon, sa iyong presensya. Masayaw na sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Awitin po natin simula sa umpisa. Ako ay hallelujah, Jesus. Kami po'y narito sa inyong harapan. God, kami po, Panginoon, ay narito. God, at may galak sa aming mga puso. Ako'y muling Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. ako'y narito. Hallelujah, God. Nananabik Hallelujah, Jesus. Minsan pa po. Hallelujah, God. makita. Luwalhati ng iyong hallelujah, Jesus. Minsan pa po. Ako ay narito. Yes, Lord. Kami po'y naghihintay, God, sa iyong presensya. Yes, Lord. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita
Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Baguhin mo ang... Hallelujah, Jesus. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God, kayo po'y malaya, Panginoon, sa umagang ito. Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah, God! Hallelujah, Jesus! Kayo po'y malaya, Panginoon, sa umagang ito na gawin ang nararapat at ang nais ninyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Kami po'y handa, Panginoon, God, sa inyong kalooban. Hallelujah, Jesus. Sa pagkakabahaba, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa... Kami po'y nagsusumamo, Panginoon. Nagpapakumbaba. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Sa pagkakabahaba, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isasin mo laman ng aming puso. Pag-isasin mo ang laman. Yes, Lord. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isasin mo ang laman ng aming puso. Pag-isasin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Nagsusunod
pagkakampi-kampi sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Isasin mo ang laman ng aming puso. Isasin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ng iyong pag-ibig, bikisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isasin mo ang laman ng aming puso. Pag-isasin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ng iyong pag-ibig, bikisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka. Hallelujah, Jesus. Ito po ang dalangin ng iyong simbahan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pag-isasin mo ang laman ng oh, hallelujah, Jesus. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, God. Oh, Pag-isasin mo. Yes, Lord. Pag-isasin mo ang laman ng aming bikisin ng iyong pag-ibig, bikisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isasin mo ang laman ng aming puso. Pag-isasin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ng iyong pag-ibig, bikisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isasin mo laman ng aming puso. Pag-isasin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. 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 Oh, maghari ka, O Diyos. Oh, maghari ka, O Diyos. Oh, maghari ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Turuan mo akong gawin ang iyong
Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan mo akong gawin ang iyong nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan mo akong gawin ang iyong Hallelujah, Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O aking Diyos. Hallelujah, Jesus. Turuan mo akong gawin ang iyong Hallelujah, God. Kahit minsan po kami nahihirapan, kahit minsan po kami nagkukulang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ito po ang panalangin namin sa umagang ito. God, turuan niyo po kami, Panginoon, at hubugin kami, O God. Hallelujah, Jesus. O aking Diyos, turuan mo akong gawin ang iyong Hallelujah, Jesus. Nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan mo akong gawin ang iyong Hallelujah, yes, God. Hallelujah, Jesus. Ang kalooban po ninyo, ang layunin po ninyo, ang masunod, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God, at kami po iaawit bilang iisang simbahan, Panginoon. Kami po iaawit. Hallelujah, Jesus. Nagkakaisang pamilya, Panginoon. Para sa kalooban po ninyo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Minsan pa po, Jesus, turuan mo akong gawin ang iyong Yes, God. Nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan mo akong gawin ang iyong nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon
God, pwede po ba nating palakpakan nating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Pwede po ba nating alayan ng papuri na nararapat sa kabanalan ng ating Diyos? Hallelujah, Jesus. God, at kami po, Panginoon, ay magbabalik ng papuri ng may kagalakan. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, na lahat, O God, lahat ng papuri, ng parangal, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang maparangal, Panginoon, at maibalik. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let us pray. Father God, patuloy po kaming nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito, Diyos. It's very beautiful. It's very wonderful to us, God. Napakasariwa, napakaganda, napakamaliwanag, napakakulay na umagang ito, Diyos. At salamat, O Diyos, as worshipers, as servants of the Lord. God, patuloy po kaming narito. Patuloy po kaming nakabalik ng pasasalamat, ng pagsamba. Kagaya ng lagi kong sinasabi, our achievement is, our goal for today, for the day is hindi para matapos yung chores sa bahay, hindi para malinis yung bahay, hindi para pumasok sa trabaho at magawa yung trabaho mo ng maayos, para makapasok sa paaralan at to do well. God, our top achievement, our number one goal ay sa buong maghapon ay maibalik sa iyo ang dapat sa iyo, O Diyos. Yun po ang pasasalamat, yun po ang pagsamba, yun po ang pagpuri, pagkilala na God, you are my God, you are my Lord, you are my Savior every day of my life, God. At salamat, may acknowledgement sa aming mga puso, God. We have the acknowledgement in our hearts, God, na Lord, hindi kami yung Diyos ng aming mga buhay. Hindi kami yung Panginoon ng aming mga buhay. Hindi kami yung nagmamay-ari ng aming mga buhay. Kaya nga, it's very timely yung question that I've heard yesterday. Is it very difficult to serve God? Is it really very difficult to worship you? Mahirap ba talagang magpuri? Mahirap ba talagang maglingkod? And then, God, I answered the question in my mind. Sabi ko, God, hindi naman po eh. Hindi naman po talaga. The only time na nagiging mahirap sa isang tao para mag-serve, para magpuri, ito yung nangyayari o nasusunod ang kanyang kalooban. Nangyayari o nasusunod ang kalooban ng tao, kaya ang tendency, nahihirapan ng taong sumunod. Nahihirapan ng isang worshiper na magpuri dahil nasusunod ang kanyang kalooban. Nasusunod yung nais niya. Kaya nga, God, salamat sa kanta na, Lord, turuan mo kaming gawin ang iyong kalooban. Tulungan at turuan mo kaming gawin ang iyong kalooban. Dahil God, mahihina kami. Mapusok kami, God. Madali sa amin ang magkasala. Madali sa amin ang pumalpak. Madali sa amin, O Diyos, na sundin ang aming kalooban at mahirap sa amin na sundin ang iyong kalooban. Kaya nga, turuan at tulungan mo kaming gawin ang iyong kalooban. Maging puso namin yung puso mo, O Diyos. Maging nais namin yung nais mo. Maging pangarap namin, God, yung mga pangarap mo. Turuan at tulungan mo kaming gawin ang iyong kalooban. Dahil God, kapag tinuturuan mo kami, kapag tinutulungan mo kaming gawin ang iyong kalooban, kapag tinuturuan at tinutulungan mo kaming magpuri sa aming pang-araw-araw na buhay, nagiging madali sa amin ang sumunod. Nagiging madali sa amin, God, ang magpuri. Nagiging madali sa amin na ihandog ang aming mga sarili sa inyo. Nagiging madali sa amin, God, na isakripisyo ang aming mga sarili. Nagiging madali sa amin ang sumunod.
Kaya nga, O Diyos, dalangin po namin, ang tangi po naming dalangin, God, ay nawa ay dinggin mo, O Diyos. Turuan at tulungan po ninyo kaming gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Kaming lahat, God, bata man, matanda, bago man o matagal na sa ministry, leader man o hindi, worker man o hindi, God, dalangin ko po. Hindi lang dito sa simbahan, hindi lang kapag Sunday, hindi lang kapag service. God, every day of our lives, every moment of our lives, Lord, may we do what you want us to do. May we follow your orders. May we obey your commandments. May we worship you as worshipers, as legit and genuine worshipers. Turuan at tulungan mo kaming gawin ang iyong kalooban ng Diyos. God, yan po ang dalangin namin sa umagang ito. Maging madali nga nawa sa amin ang magpuri. Maging madali nga nawa sa amin ang magsamba. Hindi dahil madali talaga sa amin. Dahil God, tinutulungan at tinuturuan mo kami. God, at wag nga nawang sarili namin ang masunod. At kayo po ang masunod, Panginoon. Yan ang dalangin namin sa umagang ito, Panginoon. Muli, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Kayo po ang tatanggap, hindi sa akin, hindi sa kumanta, tumugtog, nagpray. God, sa inyo po, Ama, Jesus, Banal na Espiritu, muli naming binabalik ang pasasalamat, pagdakila, God, na dapat ay sa iyo, na pasasalamat na dapat ay sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat. Tanggapin mo, God, ang sariwa naming pagpupuri sa iyo, kagaya ng sariwang biyaya mo sa amin. Tanggapin mo, God, ang aming mga sakripisyo. Tanggapin mo, God, ang aming pagsigaw. Tanggapin mo, God, ang aming mga pagsamba. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan, amen. Ayan, thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, good morning. Good morning po sa bawat isa. Ayan, I believe lahat po tayo na bless. Dahil worship pa lang, damang-dama na natin ang presensya ng ating Panginoon. At worship pa lang, talagang pinaranas na ni Lord ang kanyang comfort at pagmamahal sa bawat isa. Ayan, amen po ba? So, ayan, good morning din po sa online fam natin na nanonood. Ayan, I encourage you po to share our live stream and continue to mention your friends and family, and also, you may support this ministry by sending stars. So, ayan, it's giving time and it's blessing time. Ayan, alam naman po natin na ang pusong mapagbigay ay siyang pinagpapala ng ating Panginoon. And I believe, kung ready na tayo to hear the Word of God, ready na din tayo magbigay sa ating Panginoon. And ayan, reminder lang po sa mga hindi pa nakakaalam na yung offering box po natin is nasa likuran. Ayan, pagpasok nyo po din sa right side. Ayan, so, ayan, before we proceed, let's pray po. Ayan, Father God, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob nyo at muli kami nagkatipon-tipon para sa inyong gagawain, O God. Lord, salamat po sa biyayang pinagkaloob nyo, O God. Lord, di man po namin ito deserve, but Lord, binigay nyo po ito ng buong buo, O God. Kaya Lord, matuto nga po kaming magbalik sa inyo, O God, magkaroon kami ng puso na kayang ibalik ang dapat na para sa inyo, O God. Lord, bless nyo po ang mga makakapagbigay at ganoon din po ang mga hindi, O God. And Lord, ang mga tithes and offerings na malilikom at naway magamit lamang ito sa ikalalago ng iyong mga gawain. Thank you, Lord, that your will be done in this service, Lord. May we bless all of us. In Jesus' name we pray. Amen.
muli. Sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka. Ulitin mo, hindi siya naniniwala. Nagtagumpay ka. At maging yung mga nasa online po natin na maaring nanonood ngayon ay nagtagumpay din po kayo dahil pinili po ninyo na unahin ng ating Panginoon kapag araw ng linggo. At kung anumang araw po kayo nakakapanood nito, ay maganda naman dahil ang salita ng Diyos ay blessing po sa atin yan, buhay. Okay. Naninibago ako, nagbago boses kong bigla mo. Committed life. Yan po yung ating isang buwan na pagbubulay-bulayan. Nung nakaraang linggo, ano ba? Sigaw nyo nga. Di na namatandaan. Yan. Pero ngayon ay, ang title natin ngayon ay, Your gift to others. Your gift to God and to others. Your gift to God and to others. Yan ay ang yourself, ang inyong sarili. Basahin natin 2 Corinthians chapter 8 verse 5 lang. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Tayo po'y sandaling manalangin. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa inyong biyaya, kahabagan, sapagkat kami ay pinupuno niyo ng inyong biyaya at kami ay kinahahabagan ninyo kahit kami ay hindi karapat-dapat. Salamat po sa araw na ito na biniyayaan nyo kami ng panibagong buhay. Lagi naming sinasabi, pag nagising kami at kami ay buhay at malakas, nakakatayo, yun ay dakilang blessing na agad sa bawat araw. Kaya nga karapat-dapat, ialay namin ang araw na ito sa iyo, lalo na ito'y tinalaga mo para kami ay magpuri, sumamba, at magkatipon bilang mga mananampalataya para pag-aralan, pagbulay-bulayan ng iyong salita, magpalakasan kami sa isa't isa, at sa tulong po ng inyong presensya, ng inyong Espiritu Santo, kami pong lahat ay makaranas, O God, ng pagpapala, kalakasan, pagpapalago, at darating nawa ang araw, maging kawangis kaming lahat ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo. Purihin ka sa oras na ito. Dalangin ko lang na buksan mo ng aming mga puso't isipan upang pakinabangan namin ang mga biyaya na nanggagaling sa inyong mga salita at kami po ay lumago at maging blessing po kami sa maraming tao. Purihin ka sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po, pagbulay-bulayan natin. Sandali lang yung message na yan dahil isang talata lang ang ating pong bibigyan ng pansin. Pero ito pong talatang ito ay pagpapatunay kung gaano tayo kalago, gaano tayo katatag at katibay sa ating mga pananampalataya. Kagaya ng sinabi natin, yung October to December, nako, puro giving yan, puro giving. At ngayon nga, second Sunday, ay giving din your gift to God and to others. Yan ang inyong yourself, yan ang inyong sarili. Yan ang ginawa ng mga taga-Macedonia, ayon sa ating binasa. They first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Merong isang pastor na nakarinig ng yung kagaya ba ni Tomas? Kilala niyo ba si Tomas sa Bible? Thomas the
doubter, mapag-alinlangan. Si Tomas na mapag-alinlangan. Meron siyang narinig. Sabi niya, kaya nga ayoko mag-born again eh. Sabi niya, puro giving, give daw ang naririnig. Nainis siya. Puro give. Ay, narinig nung pastor, sabi ng pastor, that's the best description. Yan daw ang the best description of Christianity I have ever heard, sabi niya. Yan ang pinakamagandang description na narinig ko tungkol sa Kristiyano. Pinakamagandang pagkakakilanlan, pinakamagandang katangian ng Kristiyano, ng tunay na Kristiyano. Yang salitang give. O kaya yung salitang pagbibigay. Sapagkat ang tunay, yung true generosity, yung totoong pagbibigay ng Kristiyano, yan po yung nag-uugat sa kanyang pagtatalaga, sa kanyang devotion kay Kristo, sa kanyang malapit na relasyon kay Kristo. Yan ay makikita dapat sa isang Kristiyano na may Kristo sa kanyang puso. Ang generosity, lalo na pagdating sa pagbibigay. Dapat po nakikita yan sa isang tunay na Kristiyano. At pagbubulay-bulay natin yung verse yan, ngayon pong umaga. Siyempre, una, makita natin, doon sa verse natin, ito pong mga taong ito na tinutukoy po ng verse 5 ay mga tao sa Macedonia. Kung babasahin po ninyo yung kanilang kasaysayan, meron po silang pinagdadaanan na pagsubok. Anong pagsubok pinagdadaanan nila? Sila po ay nasa kahirapan. Ano bang panahon tayo nagkaroon ng kahirapan dito sa Pilipinas? Nung pandemic ba, nahirapan ba yung mga Pilipino? Siguro yung iba. Pero hindi pa rin. Nakaraos pa rin dahil may mga ayuda, kung ano-ano pa. Pero itong Macedonian ay may pagsubok silang dinadaanan at ito yung mahigpit na kahirapan. Sobrang hirap ng kanilang buhay. Sa kabila ng kanilang kahirapan ay hindi pa rin sila tumigil sa pagbibigay sa Panginoon. At doon sa verse, balikan natin yung verse 5. Doon sa verse, ang sabi niya, pagkatapos na sila ay hinimok nila, sabi nila kay Paul, pwede ba magbigay kami sa kabila ng kanilang kahirapang dinaranas? Pero ang sabi sa kanila, habang sila ay nagbibigay, ito ang nakita ni Pablo sa kanila. They first gave themselves to the Lord. Yan ang unang nakita ni Pablo sa kanila. Kaya sila ganoon ka-generous sa kabila ng kanilang kahirapan, meron silang isang prinsipyo sa buhay na ginawa. Ito ay ang ilaan nila, una sa lahat, ang kanilang sarili sa Diyos. At yan ang unang bahagi ng ating pagbubulay-bulay at pag-uusap ngayong umaga. Your gift to God. At yan ay ang iyong sarili. Your gift to God, yourself. Sabi niya, inilaan nila, they gave themselves to God. Ang Tagalog ay napakadali, inilaan nila ang kanilang sarili sa Diyos. Pagka sinabing inilaan ang kanilang sarili, nakareserve na sila pagdating kay God para sa Diyos. Pagka para sa Diyos, nakareserve lagi kami. Nakaredy lagi kami. Yan ang sinasabi nila ng mga taga-Macedonia na kasalukuyang nagdaranas ng kahirapan. After nilang magbigay, tumulong, mag-offering, magbigay ng suporta, ito ang nakita ni Pablo, inilaan nila ang kanilang sarili sa Diyos. They gave themselves to God. Una sa lahat. At alam po ninyo, ang Diyos ay
punong-puno ng napakaraming mga gifts sa tao. Amen po ba yon? Tama po ba? O hanggang ngayon nasaan ba ang Diyos? Bakit hindi niya ako tulungan? Ang Diyos po ay nagbigay ng napakarami at kahangahangang mga regalo sa tao. Sabi ko nga, pagka yung naririnig natin sa mga medyo leader na Kristiyano, count your blessings, na sinasabi nila, pag nagbilang po kayo ng blessings, hindi kayo matatapos. Halimbawa, nade-depress ka, magbilang ka ng blessing, lalakas ka at sisigla ang iyong spiritual na buhay. Pagka tinatamlay ka na, tinatamad ka lang sumimba, tinatamad ka lang maglingkod sa Diyos, magbilang ka ng blessings niya, ikaw ay tiyak, mapapalakas at mapagpapala. Natatakpan lang minsan ng kung ano-anong mga iba't ibang kaisipan ang mga blessings ni Lord. Kaya tuloy tayo ay unti-unting nanglulupaypay at nanghihina. At ang siyempre, pangunahing blessing ni Lord. Ano yung pangunahing blessing? Sa palagay nyo, ano ang pinaka-the best na binigay niya sa atin? Di ba? Ang Kristiyano, siyempre, ang sasabihin niyan, Pastor, yung kanyang bugtong na anak. Yan ang pinakamalaking blessing na binigay ng Diyos sa tao. Tama po ba? Ang kanyang anak ay namatay para sa atin, para maging anak tayo ng Diyos. Para bang sinasabi sa biglaang salita, ang kanyang anak, hinayaan niyang mamatay para maging anak tayo ng Diyos. At nabuhay muli ang kanyang anak. Pero ang kanyang anak na nabuhay na muli na yan, ay binigay naman niya, tinanggap natin siya sa ating mga puso. Tama po ba yan? Sabi nga kayo ng amen, tama po ba? Nasa puso po ba ninyo si Jesus? Okay, namatay siya una, binigay niya ang kanyang anak, namatay siya sa krus para maging mga anak tayo ng Diyos. Pero nabuhay sa muli sa ikatlong araw para naman tumira sa atin dahil tinatanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas para naman tayo ay mabuhay ng tama bilang mga Kristiyano. Amen. Sabihin mo nga, tinanggap natin si Jesus para mabuhay tayo ng tama. Para mabuhay tayo ng tama. Sabihin mo sa katabi mo, para mabuhay tayo ng tama. Nabubuhay ka ba ng tama? Bilang anak ng Diyos. Tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso para mabuhay tayo ng tama bilang mga anak ng Diyos. At binigyan niya yung Holy Spirit para naman ma-empower tayo, para talagang magtagumpay tayo sa ating pamumuhay ng tama bilang mga Kristiyano. Ang Diyos, mga pangunahing ano pa lang niya, yan, mga gift. Ang kanyang bugtong na anak namatay para maging anak tayo ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak na nabuhay muli, nasa ating puso ngayon para mabuhay tayo, paano maging anak ng Diyos sa araw-araw. Sinamahan pa ng another napakalaking regalo, ang Holy Spirit, para ma-empower tayo, para matulungan tayo magtagumpay habang tayo nabubuhay, para po malampasan natin ang mga panlilinlang, panloloko ng dyablo, at mabuhay tayo ng may kalakasan at pagtatagumpay bilang mga anak ng Diyos. So ano ngayon ang ating ibibigay sa Kanya? Ulit, your gift to God, yourself, ang iyong sarili. Hindi na kailangan ng pera mo. Hindi niya kailangan ng talento mo. Kulang yan. Lord, ibibigay ko po talento ko. Every Sunday ay mag-MC ako. O tutugtog ako. God, every Sunday ay ako yung bahala sa live ng CCM Concepcion. Akong bahala sa production. Hindi yan. Kulang yan. Yung sarili mo. Yung buong ikaw. Yan ang pinakakatuwaan ng Diyos sa atin. Ang ilaan natin ang ating sarili sa Kanya. Ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Kulang, kung pera mo lang, walang kwenta sa Diyos yan, ang dami niyang kayamanan. Talento mo lang, Lord, magbibigay ako ng time. Every Sunday, perfect attendance ako. Kulang yan. Kulang yan.
Ang mga Macedonian, they gave themselves to God. Inialay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Sinasabing, Lord, eto kami. Ano man ang gusto po ninyo, eto kami. Andito lang kami. Ganyan. Ganyan ang kanilang nasa isip. At kung ating titignan, ang Diyos po ay masasabi nating, basahin nga natin mas maganda, 1 Corinthians 4:7. Masasabi natin na, ayan, basahin na lang natin para hindi ako mahirapang magpaliwanag. For who makes you differ from another? Ano daw ang kaibahan ninyo sa iba? And what do you have that you did not receive? Ano ba daw ang tinanggap ninyo? Ano ba daw ang nasa inyo na hindi lang ninyo tinanggap? Binigay lang sa inyo. Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? Sa madaling salita, lahat ng nasa iyo, ano raw ang meron ka na hindi ibinigay sa iyo? Ano raw ang meron ka na hindi tinanggap mo lang? Gift lang sa iyo. Wala po, sa madaling salita. Ganyan ka generous ang Diyos. Kasi lahat ng nasa iyo ay bigay ng Diyos. Amen po ba yun? Kumbinsido po ba kayo doon? O meron pa ditong, why do you boast? Meron pa ditong magbo-boast. Meron pa ditong magmamalaki. Hindi, pastor, hindi totoo yan. Totoo yan. Kahit papaano mo bali-baliktarin ang mundo, ang Bible, from cover to cover, lahat ng nasa iyo ay galing lahat sa Diyos. Amen. Pero, sa pagbibigay natin sa Diyos, kailangan meron tayong tamang pamamaraan. Ang sabi niya, they gave themselves to God. Kapag gano'n na po ang desisyon mo, sumasang-ayon ka doon sa binasa nating 1 Corinthians 4:7. Pagka gano'n ang desisyon mo, sumasang-ayon ka sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi niya, not only that we had hope, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. The will of God is to give ourselves to Him. Ang perfect will ni God ay ibigay natin ng buong-buo ang ating sarili sa Kanya. Yan ang perfect giving. Yan ang tamang giving. Yan ang kalooban ng Diyos na pagbibigay. Mamaya makita natin, bakit nga ba ganyan? Pagka sinabi pong ibibigay ang ating sarili sa Diyos, ang tinutukoy niyan, si God ang most important kaysa anumang mga bagay sa mundong ito. Ang Diyos ang pinaka-importante higit sa anumang bagay na pwede mong makita sa mundong ito. Kaya yung simpleng pagdalo ng araw ng linggo, hindi importante sa iyo. Paano importante sa iyo ang Diyos? Paano siya nauuna? Paano mo sasabihin, you give yourself to God? Kagaya ng mga taga-Macedonia. Paano natin sasabihin, inilaan na ang ating sarili sa Diyos, kagaya ng mga Macedonia, kung yun lang simpleng inuutos ng Diyos, pinapagawa ng Diyos ay nahihirapan tayong gawin. Nakikipaglaban tayo. Akin ba ang sarili ko o sa Diyos? Sa Diyos ba itong sarili ko o akin? Nagtatalo pa ang ating pagkatao. Mukhang yan ang prayer kanina ng congregational prayer. Kung nanamnam nyo yung prayer. Minsan nakikipaglaban tayo. Gagawin ko ba yung sarili kong gusto o yung gusto ni Lord? Kung inilaan natin ang ating sarili sa Diyos, ay lahat. Pagka may pagkakataon ka, tsaka mo lang ililibre ang sarili mo. Pero pagka ganyan, kagaya ngayon, araw na ito, kanino mo ilalaan ang sarili mo? Sa Diyos, dapat. Walang kahit konting pag-iisip na, mini mo, dadalo ba ako sa linggo? O, tumama sa hindi. Tumama sa hindi. Hindi ginaganon pagdating sa Panginoon. Kasi pagka sinabing, you give yourself to God, siya na ang pinaka-importante higit sa anumang bagay
sa mundong ito. Nasa Bible naman yun eh. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ibig sabihin, yan ang great and first commandment. Binabago lang natin yung pagkakasulat. Yung mga Macedonian, they gave themselves first to God. Inilaan nila ang kanilang sarili sa Diyos. At pagka sinabing, pagka ginawa po natin yan, tuloy muna natin. Verse 5 ulit, balikan natin. Bitinin lang natin ng konti, yung mga ilang application. Sabi niya, yan, Tagalog, ano? At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Kanino? Una, sa Panginoon. At pangalawa, sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kanino daw nila binigay? They gave themselves first to God and then to us. Sino yung kausap natin dito? Sino yung nagsasalita? Si Pablo, kasama sina Silas, kasama sila Timoteo. Inilaan ng mga tao, mga Kristiyanong ito, una, ang kanilang sarili sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin. Sa amin. Yan ang pangalawa na pinaglalaanan nila ng kanilang buhay. Your gift to others, ano ulit? Your gift to others, again, yourself. Hindi lang sa mga lingkod ng Diyos, hindi lang kila Pablo, hindi lang kila Silas, kundi sa kapwa-tao, sa ibang tao, sa katabi mo. Yan. Lahat na, sa katabi mo. Your gift to others ay yourself pa rin. Mahirap to. Mahirap to. Pagka hindi ka po lumalagong Kristiyano, mahihirapan mong maunawaan at matanggap ang katotohanan ito. At merong ang konting medyo talagang hindi matanggap. So, ang una nga ulit, inilaan nila kanilang sarili sa Diyos, pangalawa, sa iba. Pero sa text na binasa natin, sa mga lingkod ng Diyos. Meaning, pagka sinabing you give to others, yourself, sabi ko, they committed and submitted themselves to their leaders, sa mga ministers, leaders, authority. Pagka sinabing inilaan ang sarili sa iba, kung sa amin, mga lingkod ng Diyos, so they committed and submitted themselves. Hindi lang yon. Hindi lang yon. They accept their leadership. Meron bang ganyan? Ganun ba? Pagka inilaan, Pastor, na ano pong gawanta mo? Lord, Pastor, ano pong gagawin namin? Anong gagawin natin? Anong pwede kong suportan dyan? Ano pwede kong makabahagi dyan? Yan ang ibig sabihin yan. Kapag sinabing inialay ang kanilang sarili sa iba. They knew the will of God. Alam nila ang kalooban ng Diyos. Again, the verse, para makita natin ulit. They inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, pangalawa sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam ng mga taga-Macedonia ang kalooban ng Diyos. Ano yon? Ialay ang sarili sa Diyos. At ialay ang sarili, hindi lang sa mga lingkod ng Diyos, kundi sa iba, sa kapwa. Patunayan natin yan, qualify natin yan, para makita natin na ganon dapat ang Kristiyano. Trabaho ba yan? Trabaho yan. Giving themselves to others. Paano ba? Paglalaan ng buhay sa iba, ang ibig sabihin niyan ay iniisip mo kung ano ang pwede mong ipaglingkod sa iba. Amen kaya yon? Kaya ba natin, iniisip ba natin yon? Ano kaya ang pwede kong ipaglingkod sa kapatirang ito? Ano kaya ang pwede kong ipaglingkod? Ano ba ang pwede kong itulong? Ano pa ang pwede kong isuporta? Ano ba ang pwede kong maging encouragement na pwedeng ibigay sa kanya?
Yan ang pagka sinabing ialay ang sarili sa iba. Okay, sa lingkod ng Diyos, una, pero sa iba yan. Sa iyong kapwa. Yan po yung kalooban ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Ano ba maitutulong ko sa iyo, sa aking kapwa? Ano ba ang maisusuporta ko diyan? Ano ba mababahagi ko para makapaglingkod sa iyo? Subukan niyong baligtarin yan. Subukan niyong baligtarin yan. Mawawala yung image ni Christ sa inyong buhay. Baligtarin niyo yung mga sinabi ko yan. Yung nag-iisip ka, paano ka makapaglingkod, makatulong, makasuporta, makapagpalakas, baligtarin mo lahat yon, mawawala si Kristo sa puso mo. Kasi hindi ganon si Kristo. Si Kristo kasi, kaya siya nasa puso mo, gusto niyang i-extend ang kanyang sarili hanggang sa dulo ng mundo, kung pwede. Naintindihan niyo ba yon? Gusto niyang i-extend. Nakapaglingkod lang si Kristo saan? Nung siya nabubuhay. Saan? Sa Jerusalem. Doon lang. Yun lang maabot niya. Wala pang aeroplano nun. Di pa siya nakarating sa Pilipinas. Doon lang siya, lakad. Malayo. Yung abot niya sa loob ng 3 taon mahigit niyang paglilingkod. Kaya nung siya ay nabuhay na muli, sabi niya, go. Kayo naman. Kayo naman. Kaya nga tinatanggap natin sa ating mga puso para pagka humayo tayo, si Jesus ang humahayo sa pamamagitan natin. Kaya nga kung si Jesus ang humahayo sa pamamagitan natin, kung si Jesus ay representative tayo sa mundong ito, ang iniisip natin ay hindi ang ating sarili, kundi ano ang ating pwedeng gawin para sa iba. So, your gift to others, yourself. Para ano maitulong mo, ano pwede mong gawin sa kanila, anong suporta, anong mga bagay na pwede mong gawin para sa iba. Gaano pa karaming Kristiyano ang nag-iisip, ano mapapala ko dito pag pumasok ako dito? Anong itutulong nila sa akin dito pag pumasok ako? Ano matatanggap ko dito pag pumasok ako dito? Ilang pang Kristiyano ang nag-iisip ng ganyan? Di ba? Pati na, yung lagi kong sinasabi, hindi ako na-bless. Naubos ang 2 oras ko sa service na yan, hindi ako na-bless. Anong pakialam ng Diyos kung hindi ka na-bless? Sorry. Kaya ka pumupunta ng simbahan para ano? Sumamba. Sumamba. Hindi para pengi noon. Hindi. Para sumamba. Tara, punta tayo. Sasamba tayo sa Diyos. O, anong gagawin mo pagpunta mo? E di sasamba sa Diyos. Pag nakasamba ka at natuwa si Lord, tapos. Ganun pa man, hindi ka naman pauwiin ni Lord na hindi pinagpala kung tama ang motibo mo ng pagpunta ng simbahan. Amen. Kaya lang, kung pumunta ka rito, ano ba mapapala ko dito? Ano kaya matatanggap ko dito? Ano kaya, bukas kaya, parang yung nagpo-post, no? Oh, ipasa mo yan sa 20 katao, tiyak, darating ang pera bukas. Diba? Sino lang gumawa nun? Gawa ito, no? Tatanggap ka ng pera bukas. O kaya bubuhos ang pagpapala bukas. Pagpapala. Pagka ba pumasok ako dito, mapagpapala ako. Pagka ba pumasok ako dito, may mapapakinabangan ako. Pagka ba pumasok ako dito, kung sa puso mo si Kristo, baligtad ang iyong motivation sa pagpunta rito. Ano ang maitutulong mo dito? Ano ang pwede mong gawin dito para lalong matuwa si Lord sa iyo? Ano ang pwede mong gawin dito para mapalakas yung kapatiran? Ano ang pwede mong gawin dito? Ano pwede mong partisipasyon dito para lumago ang gawain ni Lord? Pag yan ang motibo mo, lalo na pag samba mo ng linggo, pagpunta mo ng linggo, ang motibo mo ay para sambahin si Lord, purihin at parangalan, uuwi kang pinagpala. Because it is better to give than to receive. Ibigay mo muna yung para sa Panginoon, paglilingkod, pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos ay
hindi pwedeng hindi doblehin ni Lord. Kasi ganyan lang ang iyong generosity. Si God, ganyan ang generosity niya. Hindi ko abot. Amen? Tapos nagbigay ka sa Diyos ng oras, nagbigay ka ng pagsamba, paglilingkod sa Diyos, tapos wala, tatahimik lang siya. Hindi niya papayagan yon. Ang tunay na pinagpapala ay ang pumasok ng simbahan na ang iniisip how to bless the Lord, paano mapapurihan, maparangalan ng Diyos, magawa yung tama bilang anak ng Diyos, lalabas kang pinagpala. Amen. So they know God's principle. Alam nila yung prinsipyo ng Diyos pagdating dito. Ano yung prinsipyo na yan? Basahin nga natin Genesis chapter 12, verse 2. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Ang prinsipyo ng Diyos, you are blessed to be a blessing. Ikaw ay pinagpala para ikaw ay maging pagpapala. Kaya nga, ikaw, pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang iniisip mo ngayon ay ilaan mo ang iyong sarili sa Diyos, number 1. Pangalawa, ilaan mo ang iyong sarili sa iyong kapwa. Paano ka maging pagpapala sa kanila. Dahil ako ay lubos ang paniniwala ko, ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinagpala ng Diyos. Amen. Ewan ko, mukhang mahina. Lahat ng tumanggap at totoong tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ay pinagpala na ni Lord. Pastor, wala pa akong kotse. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pastor, wala pa kaming sariling bahay. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi yan ang tunay na pagpapala. Pagka pumunta ka sa langit, may iwan mo lahat yan. Nakakapagal, mag-opera po na kay lakwal mo, misan. Amen? Hindi mo pa alam kung sino yung pag-iiwanan mo. Baka yung pag-iiwanan mo, sugaron lang pala. Uubusin niya yung pinagpaguran mo, napagod ka, nag-overtime ka, hindi ka sumimba ng linggo, nagtrabaho ka, deposit ka, tapos yung palang iiwanan mo, sisirain lang yung pinagpaguran mo. Wala kang nagawa para sa Diyos. Kaya itong taga-Macedonia, kahit mahirap sila, una, inilaan nila ang kanilang sarili kanino? Sa Diyos. At pangalawa, sa iba. Kasi kung may Kristo ka sa puso, magiging prinsipyo mo yan. Dahil ang Panginoon ang mag-uudyok sa iyo. Gusto ng Panginoon kasi abutin sila, pero ayaw mo. Nasa iyo si Kristo. Sino masusunod? Ikaw o siya? Amen! Yan ang prinsipyo ng Diyos. Pinagpala ka ni Lord para maging pagpapala ka. Sabi mo kay siping mo, ka makabusit. Biglang no? Dapat blessing ka. Blessing ka. Dapat ay pagpapala ka. Tingnan ninyo. Ang Bible ay naglalagay siya ng mga verses na ganyan, pero nandun pa rin yung isang motibo niya sa kanyang puso pagka siya nagsasalita ng mga talatang ganyan. Kapareho lang yan ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dahil yung 8 verse 5 ng 2 Corinthians is the will of God. Is the will of God. Giving ourselves first to God and to others is the will of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness is the will of God, and all these things shall be added unto you. Inelaborate lang para maintindihan natin. Pero isa lang ang tema ng Bible. Italaga mo ang iyong sarili sa Diyos at italaga mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa iba at nakakatiyak ako na hindi ka malulugi. Never. Never kang malulugi. Mga kapatid, never kang malulugi. Amen. Ang Kristiyano, ang baby Christian, nagsimula siya sa ano ang kanyang mapapala, ano ang kanyang makukuha, ano ang kanyang mapapakinabangan, hanggang lumalago yan. Lumalago yan. Pagpapalain ng Lord yan, hanggang sa mabago na yung kanyang isip, ano ang aking maitutulong, ano ang aking maisusuporta, ano ba magiging parte ko dito para sa Panginoon at sa kapwa Kristiyano, ano ba ang maitutulong ko dito, nababaligtad pag lumalago na tayong Kristiyano.
Sabi mo sa katabi mo, lumago ka na ba? Tama? Para mapaisip, oo nga naka-self-centered pa ako hanggang ngayon. Gusto ko, batiin nila ako. Gusto ko ay sila ang lumapit sa akin para aliwin ako. Gusto ko ay pakainin nila ako sa Jollibee. Gusto ko ay ngitian nila ako. Pagka sinimangutan ako dito, hindi na ako babalik. Yan ang self-centered. Sa halip na ikaw ang maghanap kung ano ang maibabahagi mo, maitutulong mo sa iba. Amen? Si God, again, nasa puso mo. Conclusion tayo, kasi oras na rin. Eto, si God ay nasa puso mo. Amen? At alam namang hindi mo kilala si God. Kanina lang kapapaliwanag ko sa inyo, lahat ng nasa iyo ay bigay ni God. Walang nasa iyo na hindi bigay. Anong ipagmamalaki mo? Wala. Kagaya nga kanina, sinabi ko sa inyo, yung mga nag-hoard ng kayamanan, yung mga pwede lang tumulong, pwede lang tumulong sa iba, pero nagiging sakim pa rin. Pagdating mo sa langit, malakwan nga yan. Tapos, ang nakinabang yung masama. Natapat pa, masama lang yung nakinabang. Sa halip na, you are blessed to be a blessing dapat, pero hindi mo ginawa. Ikaw pa rin, yung sarili mo pa rin ang iniisip mo. Di ba ganyan? Kaya ka hindi magiging generous, kaya hindi ka magiging matulungin, kaya hindi ka magiging supportive, dahil ang iniisip mo, sarili mo. Pag iniwan mo yan, at yung natira, yung naiwan, ay hindi pala Kristiyano. Ang sama pala ng ugali, nagpagod ka ng mahabang panahon, pero ano ang iyong napala? Kaya, sundin na natin si Lord. Ano yung dalawa? First, they gave themselves to God. Ilaan ang sarili sa Diyos. Pangalawa, give yourself to others. Mag-offer kayo ng tulong. Sister, sabi mo sa LG leader mo, ano ba pwede natin gawin dyan sa gawain para may part naman tayo? Yung grupo ni Sister ganito. Yung LG ni Sister ganito. Yung LG ni Brother ganito. Mag-usap kayo. Ano ba pwede natin maging part? Gusto kong maging Christ-like. Ang nasa puso natin ay paano tayo makapag-encourage, paano tayo makasuporta, paano tayo makatulong sa gawain ng Panginoon. Burahin yung pagpunta mo rito ay para kung ano ang iyong mapapala. Matik yon kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Automatic na dumarating yon. Kahit pahimala nga, kayang i-automatic ng Diyos sa iyo. Pagka inuna mo, first, you give yourself to the Lord and then to others. Kasi iyan ang prinsipyo ni Kristo. Sabi niya, naparito ako para sundin ang aking ama. Pero ang ginagawa niya ay naglilingkod siya sa ibang tao. Ganun po ba ginagawa ni Kristo noon? At nasa puso mo ngayon si Kristo. Yung bang isip ni Kristo ngayon ay iniisip mo to glorify His Father in heaven at maglingkod sa iba. The Macedonians, kahit sila napakahirap, they gave themselves first to the Lord. Hanggang kailan ka makikipagdebate sa Diyos? Lord, kasi kasi inaway ako ng asawa ko, ayaw akong padaluhin. Kasi Lord naman, kulang ang oras ko. Kailan ka makikipagdebate kay Lord? Kailan mo mamaliin si Lord? Mali ka kasi Lord Dapat tala ng Sunday. Kasi mamangan kami rin ng Sunday. Kaya pwede nga mag-obra ng Sunday, hindi hindi kami magtrabaho ng Sunday, sabi ng mga matatalino. Mas matalino pa sa Diyos. Hanggang kailan natin mamaliin ang Diyos? Hanggang kailan natin tayo makikipagdebate sa kalooban ng Diyos?
Kung ito pala kalooban ng Diyos, bakit tayo nakikipagdebate sa Kanya at nakikipaglaban? Nakikipag-wrestling tayo sa kalooban mo at sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong sabihin napakaganda ng buhay ng mga taga-Macedonia. Sinabi ko na kanina, nag-struggle sila ng kahirapan, but they gave first. They gave themselves to the Lord. Inilaan. Dapat sila ang pangunahing walang oras sa Diyos. Amen? Dapat sila ang pangunahin na pwedeng magsabi, Lord, may katwiran kami. Nasa paghihirap kami. Nasa famine, yung lugar nila. Dapat sila ang unang may katwiran na wag magbigay. Sila pa yung nagsabi na naglaan sila. Inilaan nila buhay nila sa Diyos. Sila pa ang nagsabi na inilaan nila ang buhay nila sa mga lingkod ng Diyos. Pastor, kung pwede, kailangan kong mag-obra. Pastor, kung pwede, kailangan kong mag-overtime. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tumayo po tayong lahat. Your gift to God, yourself. Your gift to others, yourself. Kapag gift po yan, dapat natutuwa yung binibigyan. Amen. Gift mo pala ang sarili mo sa iba. Gift mo pala ang sarili mo sa Diyos. Gift mo sa iba yung sarili mo. Lahat ng tao ay mabibless pagka ganon ang prinsipyong sinunod natin. At yun ay the will of God. Yun ay kalooban ng Diyos. Ang principle ng Diyos, you are blessed to be a blessing. Huwag mong hayaan ang diablo ang makinabang diyan sa millennium o sa rapture. Kasi pag nag-rapture, hindi ka naman sasakay ng kotse papunta sa langit. Pag nag-rapture, hindi naman aangat ang mansyon. Hindi aangat ang passbook mo. Hindi aangat yung ginto mo. May iwan lahat yan. Gagamitin ng Antikristo yan. Give yourself first to God, then to others. Anong maipaglilingkod ko, Panginoon? Yan ang umpisang tanong natin. Lord, paano ba kita mapapasaya? Ialay ang aking sarili. Kasi kung yung mga bagay-bagay lang sa akin, hindi yon ang pangunahing kailangan. Hindi yon ang hinahanap ni Lord. Ikaw mismo. Ikaw mismo. Give yourself fully to God and do the will of God. Dalawa lang ang nakita natin ngayong napakahalaga. Una, ialay mo ang iyong sarili sa Diyos. Pangalawa, ialay ang sarili sa kapwa. At ito raw ang sabi ng Bible, according to the will of God. This is according to the will of God. Hindi kontra yan sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah. Sabi natin ng mga nakaraan, as for me and my house, we will serve the Lord. Maging blessing tayo. Maging blessing tayo. Una sa lahat ay sa ating pamilya. Paglingkuran natin sila. Tayo na lumalagong Kristiyano, paglingkuran natin sila para sila ay madala nating lahat sa Panginoon. Para sila ay makita nila ano ba yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At pag nakita po nila yon, kayo mismo matutuwa. Maniwala ka. Ikaw mismo matutuwa. Pag nakita ng buo mong pamilya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa Kanya, ikaw ang unang-unang matutuwa. So maglaan tayo ng buhay dyan. Maglaan tayo ng buhay sa Diyos at sa iba. Una, sa iyong family. Una. Sa pamilya mo muna, maglaan ka. Ano ba ang pwede kong gawin dito para mailapit ko sa Panginoon? Ano ba ang pwede kong, anong part na meron ako para siya ay mapagpala
at mailapit sa Diyos. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, God. Lord, ikaw po magsalita sa iyong mga anak ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Kasama natin si God ngayong umagang ito. Ikaw pong magsalita. Kayo po magsalita, Panginoon. May mga kapatiran kami na nag-struggle pa rin, pagdalo lang ng linggo, nakikipagbaka pa. Father God, magmensahe ka sa pamamagitan ng verse na aming pinag-aralan ngayon. Sa pamamagitan ng talata na binasa, pinag-aralan namin ngayon, inunawa namin, mangusap ka. Doon sa nakikipagbaka pa kung sila sisimba o hindi. Doon sa nakakaroon pa ng malaking pagdududa kung gagawin nila itong sinasabi mo o hindi gagawin. Doon sa nag-struggle sa kanilang sarili na siya ba ang masusunod o ang Diyos. Na ang sarili ba o God ang susundin o ang Diyos. God, mangusap ka po sa pamamagitan ng mensaheng ito. Give ourselves to God first and foremost. And give ourselves to others. Pareho lang yan ng two great commandments. Love the Lord your God and love your neighbor. Pareho lang. Inelaborate lang. Niliwanag lang. Paano mahalin ang iyong kapwa? Paglingkuran sila. Tulungan. Suportahan. Hallelujah, God. Panginoon, narito po kaming lahat. Maghari ka sa aming mga buhay. Lord, please, maghari ka sa aming mga buhay. Huwag mo kami hayaang mapariwara sa pamamagitan ng pagsunod sa aming sariling kalooban. Huwag mo kami hayaang mapariwara sa pamamagitan ng pamimilit na baluktutin ang katotohanan ng iyong mga salita. Huwag mo kami hayaang mapariwara sa pamamagitan, O God, ng pagtanggi na sumunod sa iyong banal na plano at kalooban sa aming mga buhay. Dahil ito na ang pinaka-the best na pwede namin gawin, O God. Ang sundin ng iyong banal na kalooban. Lord, bless, O God, yung mga nakarinig sa online kasama namin. Baka merong nag-struggle sa kanila, hindi makadalo dahil may sakit, pagalingin mo po sila, Panginoon. Baka sila naman ay punong-puno ng kabigaran na problema na walang makatulong sa kanila. We pray, O God, liwanagan mo ang kanilang mga buhay. At magiging mga nandito ngayon, Panginoon, baka sila nahihirapan, O God, na sundin ang iyong kalooban. Baka nagkakaroon ng pagdududa sa isip, sa puso, Panginoon, na napakahirap, Lord. Liwanagan mo ang kanya-kanyang isipan ng bawat isang narito ngayon. Dalangin ko ng kaliwanagan, Panginoon, na makita nila, O God, kung gaano kasarap, gaano kasaya na unahin ka sa buhay. Unahin ka. Mahalin ka ng buong puso, buong isip. Pati ang aming isip ay papayapa pagka ikaw ang laman nito. Hallelujah! Hallelujah! Pati ang isip namin mawawala yung kabalisahan kapag ikaw ang laman nito, Panginoon. Oh, hallelujah, God. Hallelujah. Help us to love you with all our minds. Buong isip, buong lakas. Hallelujah, God. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, pagalingin mo kung sila po ay may karamdaman kaya nag-struggle sila, hirap sila sa pagdalo, hirap sila sa pagkocommit ng buhay. Lord, yung iba ay maaring ang struggle nila ay magkocommit pa sila, magbibigay pa sila ng buhay, maglilingkod ba sila sa iyo o iba ang kanilang gagawin. Lord, we pray, bigyan mo sila ng kapayapaan at kaliwanagan tungkol sa bagay na ito. Give them wisdom, I pray, O God. Dalangin ko wisdom sa bawat isa. Magkaroon sila ng tamang pananaw, tamang paliwanag na nanggagaling sa iyo para magawa nila ang banal mong kalooban. Dalangin ko ang buong pamilya ng bawat isang narito ngayon, Panginoon. We pray salvation para sa kanyang buong pamilya. Samahan niyo po ako, hallelujah. Kung may pamilya ka na hindi paligtas, banggitin mo pangalan niya. Lord, samahan mo sila. Lord, we pray, O God, iligtas mo ang kanyang buong pamilya, God. Huwag niyang babaliwalain, O God. Pray. We pray, O God, para sa pamilya ng kapatid na narito na hindi pa nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, God. Hipuin mo ang kanilang mga puso para sila lumapit at magtiwala sa iyo. Nais namin ang aming buong pamilya ay makasamang naglilingkod sa iyo, Panginoon. We pray, O God, hayaan mo makarinig sila ng gospel, makarinig sila ng ebanghelyo mo,
at magliwanag ang kanilang isipan, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, yung may pamilya dito na may karamdaman, wala dito dahil may karamdaman, may problema physically, pagalingin po ninyo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, aking dalangin, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Makita naman nila yung introduction kanina, the best description na pwede namin, Panginoong, makita ay ang pagiging giver, generous in giving, at una naming ibibigay ang aming sarili sa iyo at sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga anak. Hallelujah. I-bless mo, O God, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga business, O God. I pray, O Lord, i-bless mo sila for them to be a blessing, O God, sa iba. I-bless mo pa sila ng i-bless para maging blessing naman sila sa iba. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tas natin ating kamay sa umagang ito. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo. Ang pagpapala ng kaligtasan at kagalingan sa inyong buong pamilya. Tanggapin ninyo ang biyaya ng kapayapaan galing kay Jesus. Tanggapin ninyo ang biyaya ng kapayapaan sa buong pagkatao galing kay Jesus. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos at tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santong tutulong para kayo magtagumpay sa inyong pamumuhay Kristiyano. Mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.